Nagsisimula ang kwento 10 taon sa nakalipas bilang ang wizard na si Haring Conrad. Pinigilan ng mahika ng kaharian. Pinamunuan ni Knights Julius ang mga kabalyero at hindi sila sang-ayon sa sinusubukan niya. Para sabihin sa kanya na dapat siyang sumuko, ngunit tumanggi si Conrad na i-activate ang kanyang key magic na nagbubukas ng hindi mabilang na mga pintuan na naglalabas ang kanyang mahika at palayain siya mula sa kanya. Pinipigilan ng isang kabalyero na nagngangalang Miriana. Sinisingil siya ngunit madali niya itong sinampal. Palayo at napagtanto nilang hawak niya ang Imperial Sword. Doon ay isang matinding labanan at iginiit ni Conrad na gagawa siya isang bagong mundo kung saan iginagalang ng lahat ang bawat isa. Iba at makakatawa siya ng sabay. Pinapagana ang kapangyarihan ng kanyang espada. Paghahati ng arena sa dalawa at nagiging sanhi ng malaking pagsabog, tila lahat ng mga kabalyero matatalo, pero biglang sumulpot si Julius. Sa likod niya hinuhuli siya gamit ang kanyang chrono magic. Binabalaan siya ni Conrad kung siya ay natatakan. Malalayo din ang Imperial Sword. Nawala, pero tinanggap ni Julius ang responsibilidad bilang susunod na Wizard King. At patuloy niyang tinatakpan si Conrad. Conrad Rushes ay ginagamit upang sumuko kahit nasa kanyang huling sandali, ngunit siya ay nauwi sa pagiging natataka ng 10 taon pagkaraan ng kaharian. Ay nasa kapayapaan at sila ay may hawak na isang mahusay tournament para magpasya kung sino ang pinakamalakas sa mga Magic Knights. Bawat isa sa 9 na Magic Squads ay kalahok, at ang unang kalahok is a boy named the Vice Captain ng Golden Dawn Squad. Sa kanya lumilitaw ngunit nakasuot siya ng maskara at ang nagtataka ang mga manonood kung sino kaya siya. Magsisimula ang laban at alam mo ang mga pag-atake na may sabog ng mahika ng hangin, ngunit ang kanyang kalaban pinutol ito mismo gamit ang kanyang espada at napagtanto ni Hino ang kalaban niya talaga. Ang kaibigan niyang si Asta sa mga sandaling iyon na si Conrad. Biglang sumulpot kasama ang 3 pa. Mga taong nakatalukbong, ibinubunyag nila ang kanilang mga sarili at ang isang hadlang ay nilikha sa paligid ng arena. Sinabi ni Conrad na oras na para tapusin ang kanyang ginagawa. Nagsimulang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang espada upang lumikha ng mga sinag ng liwanag na sumisipsip ng magic power ng lahat ng tao sa arena niya. Lumapit kay Julius na ngayon ay marami na shelter appearance at parang ganon. Pagkatapos ng matinding labanan kung saan siya natalo, karamihan sa kanyang kapangyarihan ang selyo kay Conrad. Hamina na nagpapahintulot sa kanya na makalaya siya. Sinabi ni Julius na balak niyang isagawa ang kanyang plano at ang kanyang kasama ay nagpapadala ng hindi mabilang magic sundalo. Sa karamihan ng tao ang isang matandang lalaki. Malapit ng maduraj, pero nagligtas si Asta. Sa kanya sa oras na siya ay lumalaban sa mga sundalo gamit ang kanyang mga espada at siya ay nagsimula tina-target, ngunit siya ay iniligtas ng kanyang kaibigan na si Noel. Ang sinasabi niya sa kanya, nakakakuha ang magic power ng lahat. Hinihigop pero hindi maramdaman ni Asta dahil wala talaga siyang magic power sa sarili niya. Ang mga magic soldiers pile papunta sa kanya, ngunit madaling tinaboy silang lahat ni Austin. Mga kasama, 3 kasama ang lumapit at kinilala sila ni Julius bilang Wizard Kings. Nang nakaraan silang lahat ay hinubaran ang kanilang mga pamagat para sa pagiging masyadong radical, ngunit binuhay sila ni Conrad gamit ang kapangyarihan ng kanyang espada at lahat sila ay sumusuporta sa kanya. Vision, there's Princey a funny bunny who gumagamit ng Legion magic na si Edward Avalanche na gumagamit ng Ice magic at Jester Gar Andros na gumagamit ng Barrier magic na sinusubukan ni Jester. Attack Asta, pero pinutol ni Austin ang kanya pag-atake at nakita nila ang kanyang kakayahan. Neutralisahin magic. Interesante, Conrad ay biglang inatake ng isang kabalyero na nagngangalang Marks. Pero si Conrad parang kayang balatan niya Grimoire at madali niya itong inilabas. Samantala sina Asta at Hino ay nakikipaglaban. Ang nakaraang Wizard Kings, ngunit Austins. Biglang sumulpot si Kapitan Yaman. Pagpapakawalan ng isang barrage ng mga laslas ang dumating ang iba pang mga kapitan ng Magic Squad. Tumulong at nagawang iligtas ni Yami si Julius. Salamat sa Federal Spatial Magic, Yami. Nagtataka kung ano ang dapat nilang gawin at si Julius
Nagsasabi sa kanya na kumuha ng isang espesyal na tool sa Mahika. Mula sa sangay ng pananaliksik ngunit si Yami. Ayaw siyang pabayaan kaya siya ang nagpasya. Para ipadala si Austen para kunin sa halip sila. Ay biglang inatake ng yelo ni Edward. Ngunit binibili sila ni Yami ng oras at nakatakas si Asta. May libing at si Noel ang Magic Knights. Lumaban ngunit sinabi sa kanila ni Conrad. It's futile kasi once na nag-activate na siya. Kanyang tibak ang buong kaharian. Nawasak Yami nagtataka kung paano ang espada. Gawin iyon ngunit ipinahayag ni Julius na mayroon itong oras upang ilabas ang lahat ng nakaimbak na magic sa. Sabay paalala sa kanya kung paano si Conrad. Hinihigop ang kapangyarihan mula sa lahat ng tao sa arena. Conrad stabs the ground with his espada na nagsisiwalat na 10 taon na ang nakakaraan ay mayroon siya. Binago ang arena upang maging sandata. Ginagawa itong lumilipad na kuta. At si Jester ay lumikha ng isang napakalaking hadlang. Sa paligid nito pinuputol ang paraan upang makatakas. Samantala ang grupo ni Asta ay umabot sa research lab at sila ay binati ni A. Babaeng nagngangalang Millie ay ipinaabot niya sa kanila. Sa isang batang babae na nagngangalang Nero at nagtataka si Noel kung mas kilala niya si Conrad habang papunta sila. Pababa ng elevator sinabi ni Nero sa kanila kung paano. Si Conrad ang ika-27 Wizard King na mayroon siya. Isang kahanga-hangang track record at siya ay kinikilala ng lahat ngunit isang araw siya nagbago at naghimagsik laban sa kaharian. Gamit ang kapangyarihan ng Imperial Sword. Iniwan ng unang hari na sinubukan niyang gawin. Sirain ang kaharian ngunit si Julius at ang nagawa siyang selyuhan ng ibang Magic Knights. Malayo ang iniisip nila kung anong klaseng magic siya. Gumagamit at ipinahayag ni Nero na ang kanyang pangunahing magic. Nagbibigay daan sa kanya upang buksan ang mga pinto na maaaring lumikha. Kahit anong klaseng magic at may kakayahan siya. Upang magnakaw ng mahika ng isang tao at gamitin ito para sa narating nila ang isang malaking pinto kung saan nag-unlock si Nero at nagpatuloy ang elevator. Para lumalim pa ay nabigla sila. Ang antas ng seguridad at sinabi ni Nero. Kanila na dito nila iniimbak ang pinakamahalagang tool sa mahika ng kaharian. Libing kababalaghan tungkol sa tool na sila ay ipinadala upang kunin at inihayag ni Nero na ito ay a prototype sheath para sa Imperial Sword. At dapat itong makontrol ang kapangyarihan ng espada ngunit kapag pumunta sila sa kunin ito nakita nilang kasama na. Doon sinisira ang item at itinapon niya. Ang katulong ni Nero na si Sally sa kanyang Asta ay sumusubok sa pag-atake ngunit si Conrad ay nasa likod nila. At madali niyang kinuha silang tatlo. Out-Astes pinigilan at ikinulong sa bato. Nagtataka si Nero kung paano niya nahanap iyon. Lokasyon at ipinahayag ni Conrad na siya ay nagnakaw. Ang memory magic ni Marks na nagpapahintulot sa kanya na magbasa. Kanilang isip kaya alam din niya ang lahat. Tungkol sa kanila inihayag niya kung ano ang nangyari sa ang labas na may kinuhang kaharian. Sa ibabaw ng mga sundalong prinsesa at ang mga kapitan na lumaban sa kanya sa ang arena ay natalo lahat. Sinubukan ni Noel atakihin siya gamit ang kanyang Sea Dragon magic ngunit she ends up being restrained by him. May gusto sa kanyang magic kaya siya sinisip-sip ang kanyang grimoire sa kanyang susi na si Asta. Ay libre ngunit magagamit na ni Conrad ang kanyang dagat. Nakaligtas ang Dragon Magic Asta salamat sa nag-transform sa kanyang demonyong anyo siya. Hinahabol si Conrad na sinusubukang kunin ang kay Noel. Magic back ngunit nauwi sa paglibing si Conrad. Sa kanya sa hindi mabilang na mga tubo ito ay hindi sapat para pigilan siya at ipatawag ni Conrad. Leeches na kumagit sa kanya ngunit Austen nagagawa nitong iwaksi gamit ang kanyang espada. Humanga si Conrad sa kanyang anti-magic kakayahan at nagsasabing gusto niyang makipag-usap. Dahil pakiramdam niya pareho sila ng gusto. Bagay na inihayag niya na ang imperial na espada may kapangyarihan katulad ng kanyang key magic ang nilikha ito ng unang hari upang iwanan. Pambihirang magic para sa mga susunod na henerasyon. Gayon din ang mahika at karunungan ng bawat isa. Wizard King na may kakayahang magpakawala. Lahat ng nakaimbak nitong kapangyarihan sabay-sabay niya. Nagnanais na pagsamahin ang mahika mula sa nakaraan. Wizard Kings with all the mad magic
Kailanman ay nagnakaw upang lumikha ng isang napakatinding tambalang magic na siya. Nagnanais na magmaneho sa isang taong may ugat ang lupa upang maging sanhi ng isang hindi pa naganap. Sakuna nalilipulin ang kabuuan kontinente, ngunit sabi niya ang espada ay mayroon din ang kapangyarihang mag-imbak ng the souls of the dead. Kaya balak niyang ibalik yung mga yon. Mahalagang nawala ang kanyang mga alaala at sinabi, magkatulad sila dahil siya rin kinasusuklaman para sa kanyang magic. Sa tingin niya ang mundo ay corrupt at kailangang sirain at ginawang muli upang makalikha siya ng perpektong mundo kung saan iginagalang at pinagtatawanan ng lahat. Isa't isa ito ay ang parehong bagay na pangarap ni Austen na maging ang Wizard King upang makamit ang parehong bagay. Pero hindi siya sang-ayon kay Conrad. Mga pamamaraan na nagsasabi na ang isang Wizard King ay dapat protektahan ang kanilang mga tao na patuloy nilang ginagawa. Lumaban at tila nalampasan ni Asta si Conrad. Nagbubukas ng hindi mabilang na mga pintuan na sumasabog kay Asta. Ang kanyang magic at Asta ay halos hindi nagagawa. Mabuhay, sinabi sa kanya ni Conrad na sumuko, na nagsasabing magiging kumpleto na ang kanyang fusion magic sa susunod na araw, ngunit inaangkin iyon ng asa. Hindi sumusuko ay ang kanyang magic. Conrad ay nagulat sa narinig at ni Austen biglang na-teleport palayo sa libing. Sabi na wala na siya sa magic at ni Conrad nagsimulang lumapit sa kanila, pero alam mo, biglang sumulpot at sinamahan sila ni si Melly na nagbigay kay Sally ng kaunting pagpapagaling. Potions, you know, try to hold Conrad off. Pero parang walang effect yung magic niya. At siya ay nagiging pagod na kasama ay biglang nahuli ni Melly at Sally at nagmamadaling pumasok si Nero gamit ang kanyang mahika sa kisame. Ngunit siya ay nalilibugan at hindi look like our prison can hold him, kaya ang grupong mabilis umatras nang magising si Noel. Hanggang alam mo sabihin sa kanya na sila ay nasa isang emergency shelter at nagpapaliwanag siya. Nagawa ni Hoayami na magbuka ng butas ang hadlang sa paligid ng arena upang hayaan sila. Nagising si Escape Austen na nagdulot ng eksena. At sinabi niya sa kanila na gagawin ni Conrad ang kanyang plano sa madaling araw ang natitirang mahika. Ang mga kabalyero ay nagtataka kung anong pagkakataon sila laban sa isang Wizard King, ngunit si Asta ay nagbigay ng pagsasalita at namamahala sa rally sa kanila. Away may biglang sumabog at lumilitaw si Meriana kasama ng iba mga kapitan ng pulutong at mga kabalyero noon. Malayo sa panahon ng pag-atake, mayroon silang ilan mga lalaking nanonood ng The Flying Fortress at ito parang si Yami at ang dalawa pang kapitan. Buhay pa sila, nagtataka kung bakit sila pinananatiling buhay at sinabi ni Nero na ganoon nga. Ang Tayback ay maaaring patuloy na sumisipsip ng kanilang kapangyarihan at ibigay ito sa kanilang mga miyembro na mayroon sila isang kahulugan tungkol sa kung ano ang gagawin at sila magpasya na kailangan nilang neutralisahin ang Imperial Sword para pigilan si Conrad. Plano nilang maglunsad ng isang pagsalakay sa Black. Ang base ng Bull Squad ay tinatalo ang nakapaligid na mga sundalo at nabasag si Austen. Ang harang sa paligid ng base silang lahat. Nagmamadaling ipaliwanag ang sitwasyon sa ang kasama nilang si Henry na nagsisimula sumisipsip ng kapangyarihan mula sa kanilang lahat. Lahat ay pinapakain ng mahiwagang pagkain na replenishes ang kanilang kapangyarihan at Henry na dagdag. Napakalaking kapangyarihan na ginagamit niya sa kanya. Kapangyarihang buuin muli ang base at siya. Ginagawa itong airship na sinimulan nila. Lumipad, ngunit nakatagpo sila ng isang dambuhalang pader ng mga magic soldiers. Austen wonders paano sila makakalusot, pero lumabas ang isa sa mga kapitan gamit ang kanya World Tree Magic at nagawa niyang gawin isang butas sa dingding na nagpapahintulot sa barko. Dumaan kaya nila ito sa lumilipad fortress, ngunit napapaligiran ito ng isang napakalaking hadlang, isang magic structure. Lumitaw at nagpasya si Jester na ipakita sa kanila ano ang magagawa ng Wizard King sa pagpapaputok. Napakalaking beam sa kanila, ngunit ang mga kabalyero lumaban sa pagsasama-sama ng kanilang mga kapangyarihan sa magpaputok ng kanilang mga kanyan at isang kabalyero na pinangalanang ginagamit ni Adley ang kanyang magic para magmuni-muni ang mga putok sa paligid ng umaatakeng Jester. Sa lahat ng anggulo ay nagawa nilang sirain kanyang istruktura at makalampas, ngunit ang iba
Nagsimulang lumitaw ang dalawang wizard na hari. Sa harap nila gayunpaman ginagamit ni Ferrell ang kanya magic upang teleport ang barko lampas sa kanila. Lumapit sila sa harang at si Asta. Pinalaki ang kanyang espada na naghahanda ng maputol. Dumaong ang harang na Prinsia at Edward. Kanilang barko ngunit ang mga kabalyero ay naghanda. Isang bitag para sa kanila tinatakan sila ni Nero sa kanya. Magic at libing teleports ang mga ito palayo. Sinimulan ni Austin na salakayin ang harang ngunit biglang sinipa ni Jester ang kanyang espada dahilan ang barko ay magsisimulang mahulog ngunit si Mariana lumilitaw mula sa ilalim at itinulak niya. Ito backup Asta pinagsama ang kanyang kapangyarihan sa ipinadala ni Hino at Henry ang barko sa full. Sinubukan silang pigilan ni Throttle Jester. Isang hadlang ngunit nagawa nilang sirain ito. At kahit nagawin ito sa pamamagitan ng pangalawang hadlang Asta at Yuno nakakalusot pero ang hadlang ay agad na muling nabuo at sabi ni Mariana bahala na silang tumigil. Conrad nakita nila si Conrad sa di kalayuan. Ngunit inatake sila ni Jester ng isang higanti barrier axe na alam mo na nagsasabi kay Austin na umalis. Para kay Conrad habang nagpasya siyang hawakan si Jester. Off niya activate ang kanyang Espiritu Dive. Pagbabagong pinagsasama ang kanyang kapangyarihan sa pamilyar ang kanyang espiritu samantala sa labas. Ang hadlang na pinaghahandaan ng Magic Knights. Lumaban kay Edward at Mariana. Humarap kay Prinsia mag-isa Prinsia. Sa tingin niya ay boring siya sa paglapit sa kanya. Mag-isa ngunit alam siya ni Mariana. Reputasyon dahil hindi pa nagkaroon. Isang talaan ng kanyang pagkatalo sa isang laban at natuwa si Mariana na pagdesisyonan ni Prinsia. Subukan ang kanyang kapangyarihan sa pagpapatawag ng kanyang mga sundalo. Ngunit pinasabog silang lahat ni Mariana sa isang instant samantala alam mong nakikipag-away sa Jester trying to blast him with his magic pero alam mong matutamba at sinabi sa kanya ni Jester na hindi siya mananalo dahil habang nasa loob sila ng harang nila, ang kapangyarihan ng Mahika ay patuloy na napupunan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Fortress ngunit ikaw. Alam niyang hindi siya nag-iisa bilang Yami. Biglang sumulpot na pagtanto ni Jester na siya. Alam niya na ang mga naunang pag-atake na hack ay hindi. Sinusubukang tamaan siya at pinupuntirya niya. Palayain ng kanyang mga kaalyado ang dalawa pang kapitan. Sumali sa kanila pati ang Jester ay hindi nag-aalala dahil dapat silang lahat ay mahina. Matapos na maubos ang kanilang Mahika sa pagsasabi sa kanila upang dalhin ito sa makita namin ang Black Bull Squad na nakikipaglaban kay Edward sila. Pagsamahin ang kanilang mga pag-atake ngunit hindi sapat na para saktan siya ay pinaandar ni Edward ang kanyang sariling magic ni Mana na lumilikha ng larangan ng yelo na nagpatigil sa lahat ng galaw nila at siya nagpapatawag ng napakalaking frozen monster ngunit ang squad ay tumangging sumuko sa pakikipaglaban. Pabalik at nagawa nilang sirain ang braso ng halimaw. Ang halimaw nagpaputok ng isang sabog ng enerhiya sa kanila ngunit ginagamit ni Adley ang kanya magic upang ipakita ang putok pabalik sa ang halimaw na sinisira ito gayunpaman si Edward. Nagpapatawag ng mas malaking halimaw na nagyayelo ang lahat sa landas nito samantala. Nagpupumiglas si Mariana laban kay Franciana. Patuloy na nakikipagpalitan ng mga lugar sa kanyang mga sundalo. Sinaksak niya si Mariana sa likod pero hinawakan ni Mariana ang kanyang espada at siya pinapagana ang Hermana Zone na kanyang nililikha malaking field ng apoy na condenses at lumilikha ng isang malaking pagsabog ngunit Prinsia lumilitaw na walang armas at papuri siya. Mariana sa pagiging unang tao. Ipaglaban mo siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Binasag si Mariana sa buong lugar ngunit kinikilala niya ang lakas ni Mariana. Gayunpaman sinasabi niyang mas malakas pa rin siya. And she ends up put Mariana down as. Biglang lumayo si Prinsia kay Mariana. Bumabalik na nagsasabi kung paano hindi ang laban. Over Prinsia wonders how she can steal. Gumalaw ngunit iniisip ni Mariana ang lahat sa kanya. Mga kasama na umaasa sa kanya. Katawan ay nilamon ng apoy na naniningil sa Prinsia at nagpalitan sila ng suntok at sila parehong naghahagis ng suntok ngunit nagawa ni Mariana na basagin siya sa ground blowing her deep underground at nagulat si Prinsia na natalo siya sa isang kamao. Lumaban ngunit hindi mabilang ang tawag niya sa kanya.
Mga sundalo na pinagsasama-sama silang lahat at sabi niya oras na para magamit niya siya ng buo kapangyarihan samantala alam mo at ang mga kapitan ay nakikibaka laban kay Jester. Ang mga kapitan sa pamamagitan ng alam mo oras habang siya sinisingil ang lahat ng kanyang lakas sa mga kapitan. Lahat ay nalilibugan ngunit alam mong handa na. Pagsingil sa isang Jester na naglalagay ng harang. Iniisip ni Jester na walang silbi ang kanyang pag-atake ngunit ang kanyang harang ay nagsimulang pumutok at siya ay nakukuha. Itinulak pabalik gayunpaman ang kanyang enerhiya ay nagiging wild. Habang ina-activate niya ang kanyang trump card na si Asta. Lumalapit kay Conrad ngunit sinabi sa kanya ni Conrad. Huli na siya habang tinutusok niya ang kanyang espada. Ang lupa na nagpapakawala ng nakaimbak nitong kapangyarihan. Sa taong walang kabuluhan at nagiging sanhi ng napakalaking pinsala sa paligid ng kaharian bilang lupa. Nagsimulang maghiwalay sinabi sa kanya ni Conrad na magbigay pataas pero sabi ni Estes pipigilan niya siya at pareho nilang sinasabi na hindi sumusuko ay pilit lumapit ang Magic Aste nila pero pinipigilan siya ng hindi mabilang ni Conrad. Pag-atake sinusubukan ni Conrad na kumbinsihin siya. Samahan mo siya pero tumanggi si Austin na sinasabi ito. Pangarap niyang maging haring wizard ngunit sinabi ni Conrad na kahit bilang wizard king wala siyang mababago. Habang iniisip niya kung paano ang kanyang pinakamamahal na asawa ay pinalibutan niya ang asa ng kanyang mga pinto na nakakulong sa kanya sa isang bilangguan at siya sinusubukan siyang kumbinsihin sa huling pagkakataon na sinasabing maaari niyang gawin siyang Wizard King sa bagong mundo ngunit tumanggi si Austin. Sinasabi na ang pagiging Wizard King dapat ay batay sa iyong sariling mga merito siya. Pinapagana ang kanyang pagkuha ng pagbabago. Libre at siya ay nakarating ng suntok kay Conrad. Sinisingil ni Austin ang Imperial Sword. Ngunit isang bilang ng mga pinto ang lumitaw at siya ay nakakakuha. Nagpa siya si blown away Conrad na magseryoso. Since hindi niya makukumbinsi si Austin na sumali. Nagpa siya siyang huminto sa pagpigil. Hinihigop ang lahat ng kanyang mahika at pagkuha. Isang bagong anyo ang dalawang palitan ng suntok ngunit ito tila kasama ay malayo mas malakas kapansin-pansin. Austin sa kanyang kidlat asta nagiging napagod at nasaksak siya ni Conrad. Sinabi ni Conrad na ang mga hari ng wizard ay walang silbi at walang magawa. Tunay na pagbabago ngunit iniisip ni Austin. Julius na nagpoprotekta sa lahat sa gastos sa sarili niyang buhay kaya tumanggi siya. Sumuko paggising sa kanyang panloob na demonyo at siya grows a second wing na tinawag niya si Conrad. Hindi karapat-dapat na maging hari ng wizard para sa pagtataksil. Lahat ng naniniwala sa kanya ay nagsasabi niyan. Dapat umiral ang Wizard King para magbigay ng inspirasyon. Ang mga taong sinasabi ni Conrad na hindi niya kilala. Gaano kitiwali ang sistema at ang tanging paraan upang baguhin ito ay sa pamamagitan ng pagsira. Ito ngunit ang pag-angkin din ay nangangahulugan ng lahat ng tao sa ginagawa ng kaharian ang kanilang makakaya upang gawin itong a better place. Conrad calls him knave as ang dalawang magsalubong ang kanilang mga espada. Austin goes para sa Imperial Sword muli ngunit si Conrad pinipigilan niya. Sinasabi niyang sinubukan niyang gawin nagbago bilang Wizard King ngunit siya ay sa huli ay ipinagkanulo. Tumanggi si Oscar. Isuko ang paniniwalang kaya niyang gumawa ng mas mahusay mundo kasama ang lahat kung saan magagawa ng lahat. Paggalang at pagtawanan sa isa't isa bilang siya. Dinisarmahan si Conrad at pinuntahan siya. Off ngunit hinaharangan ng grimoire ni Conrad ang pag-atake gayunpaman pinapayagan nito si Noel na mabawi ang kanyang kapangyarihan at siya ay nagbabago. Sa kanyang baluti ng Valkyrie ay nakipag-away siya. Laban sa halimaw ni Edward na ginagamit ni Adley ang kanya magic kay Noel na lumikha ng hindi mabilang na mga kopya sa kanya upang labanan ang halimaw na si Noel. Inabandona noong bata ngunit sa wakas ay nagawa na rin niya. Nakahanap ng lugar kung saan siya nararapat kaya siya tumangging isuko iyon kasama ng yung ibang members ng squad niya sila. Nagawang talunin ng halimaw ni Edward na si Noel. Naghahatid ng pagtatapos ng suntok na cornering Edward pero sinabi niya sa kanya na hindi rin. Huli na siyang magsimulang muli sa kanila. Samantala si Jester ay gumawa ng spiral. Istrukturang sumasabog sa grupo ni Hino kasama ang kanyang
enerhiya ngunit alam mo ang mga singil sa nagawang harangan ng sabog na kinukuha ni Yami. Ang pagkakataong ito na pinagsama ang kanyang kapangyarihan sa dalawa pang kapitan at nakakakat siya. Sa pamamagitan mismo ng istruktura at lupa tamaan si Jester may napakalaking pagsabog. Pero si Jester nakatayo perenyuno. Sinusundan ng mapang wasak na singil at hinaypan niya si Jester palayo sang hadlang, gayunpaman ay tumanggi si Jester. Mawala ang pagkuha ng kanyang harang at siya sinisip-sip ang lahat ng kapangyarihan para sa kanyang sarili. Samantala iniisip ni Asta kung ilan mga beses na muntik na siyang mamatay pero nabubuhay. Salamat sa mga kaibigan niya kaya tumanggi siya. Maging sa mundong wala sila Conrad blasts sa kanya ng kanyang enerhiya ngunit din withstands ito at nagagawa niyang takasan si Conrad. Pati na rin ang Imperial Sword ang espada. Nagiging neutralisado at ang pagyanig. Sa paligid ng kaharian huminto ang wizard. Nagsisimulang mawala ang mga hari at nakita natin Princea wishing she could have. Ipinagpatuloy ang laban nila ni Mariana Austen. Sa tingin niya ay tapos na ang lahat ngunit ginagamit ni Conrad ang kanya panghuling pamamaraan na kumonsumo ng kanyang sarili. Buhay upang buhayin ang isang higanteng gate ay lilito. Ang langit gaya ng sinasabi ni Conrad na hinding-hindi niya. Give up, Austen is blown away and we see. Isang higanteng bulalakaw na naghahanda upang lipulin ang bawiin ang pagbabago ng kaharian Asta. Pero nanunumpa din siya na hinding-hindi siya susuko. Habang siya ay bumangon muli ay dumating si Yami. Kasama si Julius na nag-abot sa kanya ng Imperial Sword. Maraming portal ang nagbubukas sa paligid niya at lahat ng Magic Knight mula sa buong kaharian ipadala sa kanya ang kanilang kapangyarihan. Asta ay nakakakuha ng isang bagong anyo na naghahanda sa lumampas sa kanyang limitasyon habang sinisingil niya Conrad ay pinutol niya ang meteor at siya sinusubukang hatiin ito sa Imperial Espada. Conrad pushes back at Austen. Nagtataka kung bakit gusto niyang sirain. Lahat ng masama ay sinasabi ni Conrad. Lahat para sa kapakanan ng mga inaapi ngunit bumukas ang kanyang locket at siya natigilan sa pag-iisip tungkol sa kanyang asawa. Sinasamantala ni Asta ang pagkakataong ito na nanunumpa na gagawin niya. Baguhin ang mga bagay kapag siya ay naging wizard king at nagawa niyang basagin ang meteor at naghatid siya ng isang pangwakas na suntok. On Conrad na pagtanto ni Conrad na natalo siya ngunit siya gama ng pakiramdam habang nakatingin kay Asta na nag-iisip. Magagawa niya ang pagbabago na iyon. Hindi siya maaaring rutang para sa kanya upang maging ang wizard na hari at sinasabi sa kanya na huwag. Sumuko na pero dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat.